Okay, magandang gabi mga kababayan. Okay, panibagong talakayan na naman ang gagawin natin mga kababayan. Kanina, maganda na sana mga kababayan ang nangyari sa Senado, sa Blue Ribbon Committee. Dahil kanina nakita natin mga kababayan na kumanta na ang mga diskaya, di ba? Nabanggit nila ang napakarami mga politicians na may nabigyan ng 25%, may nabigyan ng 30%, at mga iba pang mga kongresista ang tumanggap ng mga yon. Bagamat hindi mismo, bagamat hindi ang mga kongresista ang tumanggap ng kanilang porsyento, kasi dinadaan nila yan sa mga tao nila, di ba mga kababayan? Dinadaan sa mga driver. Sabi nga ng mga diskaya, yun daw minsan sa hotel binibigay, minsan pinipick up sa garahe, sa parking, at kung ano-ano pa ang nababanggit nila kanina. So, tingin ko dito mga kababayan, maganda na sana yung panimula. Pangatlong hearing pa lang ng Blue Ribbon. So, sa pangatlong hearing, lumabas na nga yung pagkanta. Tapos sa kabilang banda, nagtuturoan yung isang kontraktor at saka yung kanyang subcontractor at saka yung tinuturo ng subcontractor ang mga RD at DE ng DPWH somewhere in Bulacan. So sa madalit sabi mga kababayan, maganda na sana. At ito ngayon ang pag-uusapan natin mga kababayan. Right after ng hearing ng Blue Ribbon kanina, ay ito, bigla na lang nilang pinalitan ang Senate President. Siyempre, pinalitan ng Senate President mga kababayan, yung mga kasamahan niya, tulad na lang ng Blue Ribbon Chairman, ay pinalitan din. Ngayon, ang naupo bilang presidente ng Senado ay ang dating naging presidente din na si Soto. At ang uupo bilang kapalit ni Marcoleta mga kababayan ay si Ping Lacson. Okay? Si Ping Lacson. Ngayon mga kababayan, okay na sana ang nangyari kanina. Nakita na natin ang pag-asa. Nakita na natin ang pag-asa ng ginagawang investigasyon dahil may kumanta na. Sususugan na lang ito mga kababayan. At gagamitan na lang ng mga estratehiya para mapaamin ang iba. Ngayon, pinalitan na po ang mga mangunguna dito, lalo na sa Blue Ribbon Committee na si Marcoleta. So ano ang mangyayari na susunod na kabanata mga kababayan? Sa tingin nyo ba, may pag-asa pa ba? May pag-asa pa ba tayo mga kababayan sa panahong ito na pabago-bago? Kung bakit ba naman mga kababayan, maganda na sana ang pangyayari. Bakit kailangan nilang palitan ang Blue Ribbon Committee? Hindi maarok ng aking kaisipan ang mga bagay na yan. Kasi kung tutuusin, kahit magpalit ka ng presidente ng Senado, as long as maayos naman ang pamamahala ng chairman ng committee ng Blue Ribbon, dapat sana, para sa akin lang mga kababayan, para sa akin, wag na sanang palitan. Diba? Para continuous yung flow ng investigasyon. O diba? Kasi yung iba doon nakikipag-cooperate na Nakikipag-cooperate na yung iba na mga senado. Kaya nga napapalabas na Pero ngayon, paano ito? At ang sinasabi nila, mahusay naman daw si Senador Ping Lacson. Pero kahit mahusay pa mga kababayan, maiiba na naman ang pagtatanong. Baka mamaya hindi natin sigurado at hindi natin alam. Baka mapaktapan ang mga bagay-bagay na ikinanta
ng mga diskaya. Imbis na nasa tono, baka mapunta sa walang tono. Magiging sintonado ang labas. Yun lang yung aking pananaw at tingin ko dito, mga kababayan. At ang gusto nilang palabasin sa mga bagay na to. O, diba? Imbis na mayroon na tayong pag-asa, nakikita na natin, mababawi na sana natin ang mga bagay-bagay na mga nawala sa gobyerno. Ngayon, nagkaroon ng palitan o pagtanggal sa mga nangunguna. Do you think, mga kababayan, makakabalik pa tayo dun sa tuwid na daan sana na ating dadaanan sa investigasyon sa mga sandaling ito? Tingin ko, mga kababayan, alam na this. O, diba? Baka mamaya may mga pinoprotektahan niyang mga yan. Baka mamaya, mga kababayan, dahil yung kay BP Sara na mga napag-archive ng kanyang impeachment, dahil gigil na gigil si Tito Soto dito mga kababayan. Gigil na gigil siya kung bakit na-archive. Baka mamaya hahalukayin yung mga natutulog na. Kasi ganyan naman minsan, di ba? Yung mga natutulog na ng mga kaso na napawalang sala na binubuhay nila, daig pa nila yung multo. Parang tulay lang yan. Parang tulay lang yan na ginagawa ko, no? Pero wala naman pala. Yun ang tinatawag na ghost buster. O, diba? Nakakalungkot isipin, no, mga kababayan. Nakakalungkot isipin ang mga bagay na okay na sana sa simula. At hindi ko lang maintindihan bakit kailangan alisin. Nandun na tayo sa flow ng investigasyon. Diba? Okay na sana. Imagine nyo, mga kababayan, ang daming mga personalidad. Yung iba dun, mga asawa ng mga artista na nasa kongreso. At ang iba dun, mga kababayan, kilala mga personalidad na nasa kongreso. At narinig nyo naman kanina ang hearing. Maraming nabanggit na pangalan na makapangyarihan sa kanilang tungkulin. Pero naniniwala tayo, mga kababayan, na kahit anong gawin ng mga yan, ang katotohanan ay lalabas. The truth will set us free, sabi nga ng Bible. Kaya dalangin natin, mga kababayan, na maging maayos ang lahat. At wag naman nawa maging multo ang investigasyon na ginawa kanina, na sana'y okay na. Pero panalangin natin na sa susunod na hearing ay maging okay nga naman. At lalabas pa ang malalim na ugnayan ng mga kontraktor sa mga politicians. O, diba, mga kabayan? So, yun lang. Magandang gabi sa ating lahat. At ipanalangin natin ang ating minamahal na bansang Pilipinas. Bye-bye. Ito ang inyong Kananoy Channel. God bless you all.